This is a notebook. It carries hundreds upon hundreds of files within, talks when I speak to it, runs different errands simultaneously, slick and sexy. This is my notebook. Nah, forget it. This is the notebook. I mean, the real notebook. It carries hundreds upon hundreds of thoughts I wrote, never runs errands but believes in me and makes me believe in what I do. But most of all, it loves me for who I am. This is my notebook. May iba nga tayo. Bakit natin kailangan magsimba? I mean, sa loob ng simbahan, ang init-init, maka-boring. Hindi naman ako nabubusog dyan, di ba? Bakit kailangan magsimba? Kasi init sa loob ng simbahan. Ako, nakakawala ng gana eh. Isa sa pinakamalupit na katanungan ng isang pangkaraniwang katolikong tulad mo at tulad ko ay ito. Bakit ko kailangan magsimba? Napakasimpleng tanong, di ba? Pero, bakit nga ba? Hindi ko alam eh. Kain na ako. Mga dude, onting history muna tayo. Ang salitang Eucharistia ay mula sa wikang Griego na nangangahulugang pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa ano? Pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa isang napakatakilang handog niya sa atin. Kaligtasan, bunga ng buhay ni Jesus doon sa krus. Ang handog ding ito ay upang makapiling at mapagsaluhan natin ang kanyang katawan at dugo ng kanyang anak na si Jesus upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Naitatag ang Eucharistia noong huling hapunan ng ating Panginoon kung saan ay sinabi niya sa kanyang mga apostoles, "Do this in remembrance of me." Habang patuloy ang pag-usad ng panahon, nagpatuloy din ang ebolusyon ng paraan ng pagdiriwang natin ng Eucharistia. Merong tinatawag na Eastern Rite ng ating mga kapatid na Orthodox at yung Western Rite na siyang sinusunod natin na paraan ng pagdiriwang ng misa at kung saan ibinase ang misa na sariling atin na kung tawagin ay Misa ng Sambayanang Pilipino. At marami pang iba. Astig, di ba? Ang haba-haba na pala ng kasaysayan ng misa na pinagdiriwang nating mga Katoliko hanggang ngayon. Sarap ito, no? At tulad daw ng taong gutom, pinapagsibong daw ng Eucharistia ng taong nagsisimba o sumasama sa misa. Ang pagsisimba ay isang pangkomunidad na gawain. Parang fiesta na may kainan, parang camping and adventure kasama ang tropa, parang birthday party na may handaan. Ika nga sa misa, ako at ang aking kapwa, sama-samang nagpupuri at sumasamba sa dakilang Diyos na mapagmahal. Ayon sa Vatican II, isang malupit na librong naglalaman ng mga reforma at pagbabagong naigawad sa ating simbahan, mahigit 50 taon na ang nakakaraan, inaanyayahan tayo ng simbahan na aktibong makilahok sa mga pagdiriwang ng ating simbahan. Sabi nga, fully conscious and active participation in the celebration of the liturgy. Ibig sabihin, inaanyayahan tayo na makiisa ng buong puso, isip at pagkatao sa pagdiriwang ng misa. Paano? Simple, sa pamamagitan ng pagsagot ng mga dapat itugon sa misa at sa pakikinig ng mga aral na kapupulutan natin ng kabutihan. Napakadali lang, di ba? Pero, pati natin ginagawa. Baka inaantok lang. O tinatamad. O baka ka-text lang naman si Hanibe o si Munch Munch. Ang misa ay isang pakikipagtagpo at pakikipag-usap sa Diyos. Parang chat sa FB, parang email sa Yahoo, parang tawag sa cellphone. Ang kaibahan lang, personal mo nakakasalamuha ang Diyos sa anyo ng Eucharistia. At di lang nakakasalamuha, natatanggap mo pa at nagiging bahagi ng iyong katawan kapag tinatanggap mo siya sa komunyon. Lupit, no? Ika nga sa kasabihan, no man is an island.
Hindi raw makakaya ng tao na mabuhay ng mag-isa. Kasi ang tao ay nilikha para sa kanyang kapwa. Isipin mo, Duda, kung mag-isa ka na lang sa mundo, di ba parang ang weird naman ata? Kaya, ang pagsisimba ay isang pangkomunidad na gawain. Binibigyan ng importansya ang sarili mo bilang nilalang na may kaugnayan sa kapwa mo. Di ba? Tingin ko nga. Pero, dami ko pang tatanong kasi. Diba? Ha? Ha? Talaga po bang magiging sa katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak tuwing misa? Sa misa tuwing consecration, bumababa ang Espiritu Santo upang pakabanalin ang mga alay na tinapay at alak sa altar. Tinatawag itong epiklesis na sinisimbolo ng paglukob ng mga kamay ng pari sa mga alay. Ang paglukob ng kamay ng pari ay tanda na ang Panginoon ay paroroon sa altar upang basbasan at gawing tunay niyang katawan at dugo ang ostya at alak. Paano tayo nakakasiguro dito? Nakasaad sa banal na Biblia ang mga sinabi ng ating Panginoong si Jesus. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in remembrance of me. Sounds familiar, no? Niloob niyang gawin natin ang anamnesis. Anamnesis. Ito ang pag-aalaala natin sa kanyang ngalan sapagkat hindi lamang nananatiling tinapay at alak ang mga alay, bagkus siya'y totoong naroroon, totoong kasama at kaagapay natin. Ora mismo, tuwing consecration, andyan kagad si Lord. At hindi maaaring magkamali ang ating Panginoon. Ang mga salita niya ay pulos katotohanan na nag-ugat sa pagmamahal. Bakit kaya ang sermon ng pare paulit-ulit? Ang misa paulit-ulit? Bakit kaya ganon? Nakakainis, nakakabagot na? Ang lahat ng bagay sa mundo ay paulit-ulit lamang. Ang pagsikat ng araw at paglubog nito, ang pag-ikot ng mundo, ang pagtakbo ng oras. Lahat ng ito ay paulit-ulit talaga. Ngunit ito ay hindi na pagsasawaan sapagkat ito ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay at ito ay hindi maiiwasan. Ganon din sa salita ng Diyos. Bakit nga kaya paulit-ulit lamang? Nakakasawa, nakakabagot. Pero ito ay upang may tanim sa ating isip at nang hindi natin makalimutan ang kanyang mga aral. Totoo, boring nga kung minsan ang mga sermon ni Father. Ngunit pakatandaan natin, ito rin ay para sa ikabubuti natin. Kung papansinin mo, mayroong altar sa gitna ng simbahan. Ito ang lamesa o hapag ng Eucharistia kung saan pinagsasaluhan natin ang katawan at dugo ng Panginoong si Jesus. Sa di kalayuan sa bandang kaliwa, may isang podium na tinatawag nating ambo o pulpito. Ito naman ang salita o verbo ng Diyos kung saan pinakikinggan natin ang mga aral mula sa banal na kasulatan. Ngayon, tatanungin mo, So yan ang kahalagahan ng mga pagbasa sa misa. Tayo ay hindi lamang pinapabanal at pinapalakas ng Eucharistia. Tayo rin ay ginagawang iisa bilang isang komunidad at lipunan ng mamahal sa Diyos at minamahal ng Diyos. Ayos ko doon. Kaya sa susunod na, tabalik ako ba? Mapunta sa misa. Siyempre. Ikaw din, di ba? Oo, babalik ako na. Ala, magsimula tayo! Ngayon, bakit mo kailangan magsimba? Kasi kailangan mo eh. Kailangan mo talaga. Bilang isang Katoliko, bilang isang tao, bilang nilalang na may manlilikha. Period. Tapos, the end. No further explanations needed. Ibig sabihin, ang Eucharistia ay buhay at ang buhay ay Eucharistia. Ang buhay natin ay dapat maging tulad ng kay Kristo. Make sense? Pero kung hindi pa rin sapat itong aming paliwanag, huwag mag-atubiling magtanong sa taong ito. Hindi kaya dito. Diba?